Hello, good evening. What's up mga ka-Starlink? For today's video, tuturuan ko po kayo mag-crimp ng RJ45 para magamit ninyo sa inyong mga Peace Wi-Fi, dahil ngayon trendy po ngayon ang negosyo ng Peace Wi-Fi. So kailangan po natin i-maintenance ang ating mga window machine at saka yung mga RJ45 na UTP cable. So kailangan nyo po mag-order ng ganito. Yung isang seat na po yan, mayroong link po sa taas na nilagay ko para makapag-order po kayo. Huwag po kayong mag-alala dahil ang link na yan ay safe. So ito po yung na-order ko sa online mga ka-Starlink. Ito po yung magagamit ninyo para sa maintenance ng inyong mga Wi-Fi window machine. Kapag ang negosyo nyo ay Peace Wi-Fi, kailangan nyo po ng ganitong tools. Complete set na po yan, 10 in 1. Mayroon pong crimper, tapos yung pangkat ng cable, at saka ito po yung impact na range pag ginagamit ito sa mga telecommunication companies, no? Pagka yung ginagamit ninyo is jack ang tawag, tapos pwede nitong gamitin pang wiring para mas madali. Mayroon pa na po siyang tester at saka yung RJ45 na pass-through. Ayan po yung kanyang cover. Then mayroon din pong tinatawag na connector. Diyan po yung RJ45, tapos dalawa yung i-connect mo dito na cable. Tsaka mayroon din isa dito na connector, RJ45 din po yan. Ayan. So lahat na po ito, set na po yan. So na-order ko po yan online at nandyan po sa link ng video kung saan kayo pwede mag-order. So idagdag ko na rin mga ka-Starlink, mayroon po tayong isang 100 pieces na RJ45 na pass-through. Ilalagay ko din sa link kung saan nyo pwedeng i-order. At saka mayroon din po siyang cable na UTP na RJ45. Ito po ay yung mas matibay. Na-order ko din po yan sa online. Nandyan po yung link sa description. Pwede po 305 meters po ito, pwede kayong mag-order. So ngayon, gagamitin natin ito at saka itong UTP na Cat 6 para mag-crimp, at maipakita ko po kung paano yung pag-crimp para maturuan ko po kayo ng tutorial paano mag-crimp ng RJ45. So ang una po natin gagawin mga Starlink, kailangan po natin balatan yung RJ45 na cable. So dyan po. Tapos tatanggalin po natin. So itong axis, kailangan po natin gamitin ito para ma-bend yung mga color, no? Mayroon pong color coding ito. So kailangan po natin yan tanggalin yung gitna. So gagamit po tayo ng gunting. So ayan po. So ngayon mga ka-Starlink, mayroon pong color coding. So ang color coding po natin is yung una, yung stripe na orange color na stripe. Kailangan po natin yan i-separate. Kasunod po niyan is yung orange na cable. Then ang kasunod po niyan is yung stripe na green. Ayan, yung stripe na green. Tapos kasunod po niyan is yung blue, no? Itong blue po, blue. Then kasunod po niyan is yung stripe na blue. Then yung solid na green. Tapos po ang kasunod po niyan is yung stripe na chocolate brown, and then yung solid na chocolate brown. Yan po yung color coding niya. Yes. So kung nalilito po kayo, pwede niyo po i-download, i-search sa Google yung color coding ng RJ45 at lalabas po doon yung color coding.
So ngayon, gagamitin natin yung pinutol natin kanina, yung binalat natin na wire para ma-bend itong cable. So ngayon, tapos na po natin ma-straight yung lahat ng cable. So, i-arrange na po natin siya in order. Yun. So una po, itong orange na stripe, then yung solid na orange, then blue, yung stripe na green, then yung blue, tapos yung stripe na blue, then yung solid na green, saka yung stripe na chocolate brown, and then yung chocolate brown. Pagka padidikitin po natin yan, ayan. So kailangan arrange po para pagka crimp ninyo is maging successful po siya. At gagamitin natin yung tester kung gagana po. So ngayon, chocolate brown stripe, tapos solid green, then yung stripe na blue, then yung solid blue, stripe na green, tapos solid orange, then yung stripe na orange. So ngayon, ikakat na po natin siya using the crimper. Ayun. Then kukunin po natin yung RG45 na pass-through. Ito po, may metallic na po yan. Yan. So kailangan nyo pong i-check before nyo ipasok yung sequence ng color, ng coding. Kasi pag nagkamali po yan, magkakrim po ulit kayo. So kailangan ipasok dyan. Yan. Yun. So lumabas po doon kasi pass through po siya. And then kailangan nyo pong i-crimp. So mayroon po siyang RG11, tapos mayroon siyang RG45. So dito natin ipapasok yung RG45. So may tunog po yun para mag-crimp ng maayos. So ngayon mga ka-Starlink, mayroon na po tayong successful na crimp. So paano po natin malalaman kung tama po ba ang pag-crimp natin? So gagamit po tayo ng itong tester, no? Itong cable tester RG45, kasama na po dyan sa package na yan kung mag-order po kayo sa online. So ngayon, nandito po yung kanyang RG45 na slot. Dito rin sa kabila. Tapos iti-test po natin. So yun, successful na po yung ating pag-crimp. Kapag may ilaw dyan sa 1 to 8 na yan, kapag may slot dyan na hindi ilaw, hindi po successful yung pag-crimp ninyo ng RG45. So lahat po ng ilaw na yan from 1 to 8 ay umiilaw. So that means maganda po yung pagkaka-crimp. So dito sa slot na dito is RG11, ginagamit ito sa mga telepono, mga busing. So naipakita ko po sa inyo ngayon yung paano mag-crimp successfully ng RG45 using the yung tools na nabili natin sa online. So sa buong Pilipinas po na mayroong business na Peace Wi-Fi, para hindi kayo mahirapan mag-maintenance pagka may sira yung inyong mga cable, kapag nawawala yung mga internet ninyo, tapos kapag sira yung mga cable ninyo, by the way pala, yung Cat 6 na cable, ito po yung pang indoor, at saka yung isa naman, yung black, yun po yung pang outdoor. Matibay po yun. So may resistance po yun sa heat, sa araw, at saka sa ulan. Yung water resistance po yun. So kung gusto nyong mag-order ng mga materials na ito, ilalagay ko po sa link ng video na ito yung mga legit link na ma-orderan.
Maraming salamat po sa inyong lahat.